GM guys, so welcome back to our channel. So ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin is itong Rohan to Global at ang kanilang Dark Elf, no? So yan kasi guys, dito kay Rohan to Global na-reach na natin yung level 50. So ano bang meron pag nag-level 50 ka dito kay Rohan to Global? So guys, kung gumagamit kayo ng Dark Elf, once na nag-level 50 kayo, is doon pala kayo makakapili ng class na gusto nyo. Kung gusto nyo ba ng Wizard or kung gusto nyo ba ng Warlock. Mamimili kayo dyan once nag-level 50 na kayo, no? So by the way guys, free to play lang pala tayo dito. So wala tayong ginagastos kahit na piso. Ayan, nagda-dailies lang tayo, nagda-dungeons lang tayo para mas mabilis tayong lumevel. And nagpa-farm lang tayo daily dito sa game. So para malaman natin kung ano bang mas better, kung Warlock ba or Wizard, is mag-head over tayo sa kanilang game. So yun guys, so nandito na tayo sa kanilang game. So makikita nyo yung level natin dito sa baba, which is yan, level 50 na tayo, no? And para naman sa pagpili ng class using Dark Elf, so lumabas na rin yung ating logo dito. Yan. So yan, pinapapili nyo na tayo, no, kung Warlock ba or Wizard. So guys, sa pagpili ng class nyo dito, while using Dark Elf, is meron din yan mga reasons, no. For example, dito sa Warlock, no, Warlocks are excellent at debuffing enemies. So guys, maganda to si Warlock sa mga PvP, no, especially sa mga guild wars dyan. Kung gagamit kayo ng Warlock, yan, ito yung the best para sa mga guilds. Dito naman kay Wizard guys, no, Wizard cast AoE skills and revive. Yan, so si Wizard naman is meron siya mga AoE skills and revive. So kung solo player kayo and focus nyo talaga is magpa-level sa game and mag-farming, ang the best talagang piliin nyo dito is itong Wizard. Pero nasa sa inyo pa rin yan, no? Since ako, solo player tayo dito, and para sa akin, mas the best itong Wizard, no? Pero kung may guild kayo, may mga tropa kayo naglalaro, and kasabay nyo mag-grind, magandang piliin nyo itong Warlock, especially kung wala pang Warlock sa inyong guild. Okay guys, so pipiliin na natin itong Wizard, so select lang natin yan. Okay, let's na confirm. Yan, so class advancement completed. So yan guys, no? We are officially now a wizard. So para malaman natin kung legit na wizard na ba tayo dito, is tingnan natin yung ating skill. Okay guys, no? So mapapansin nyo dito yung mage natin ay yung mga normal skill natin as mage, and yung wizard naman is, yan, ito yung mga skill. So nakalock pa to. Yung warlock is parang darken siya, no? Yan, naka-black. Since hindi nga natin siya pinili kasi wizard tayo. So tignan mo natin kung ano ba yung mga skill dito ni wizard, no? So meron tayo dito strike bash, no? AoE skill to. So nag-deal siya ng 185% magical damage to 3 enemies in front. Maganda tong strike bash, especially pag nag-farm kayo dito ng mga mobs kasi AoE siya. So mas mapapabilis kayo mag-farm and magpa-level dito kay strike bash. And yung second skill naman niya, which is the ring burst. Yan, so deals 192% magical damage to 3 nearby enemies. So, kagaya nung strike bash, so yung ring burst is tatlo rin yung natatarget niya na enemies. But ito naman guys is nearby enemies, no? So guys, ito naman yung third skill niya, yung Oblivion Road. Strikes the target with your weapon, dealing to 122% magical damage and reducing their magical death by 40 to 3 seconds. So ito naman guys, para siya sa mga makukunat na mobs, no? Solid to. Kasi binabawasan niya yung magical defense nung kalaban ng 40 for 3 seconds. So, all goods to, all goods tong Oblivion Road. So, yung fourth skill naman natin dito, which is the Magical Piercing. So, deals 200% magical damage to 3 enemies in a straight line. So, guys, yung mga nakadiretso lang, yung kaya niyang patamaan dito ng 200% na magical damage. So, kung hiwa-hiwalay yan, hindi niya matatamaan yan. So, yung isang diretso lang yung kaya niyang tamaan. So, all goods dito para sa akin yung Magical Piercing kasi AoE skill din naman siya. Yun nga lang, padiretso dapat yung inyong aatakihin. And yung final skill naman niya, yung fifth skill niya, which is the Falling Hex. Yan. Deals 218 magical damage to 5 enemies and reduces their magical penetration resistance by 10% for 5 seconds. So guys, ito kay Falling Hex is 5 enemies yung kaya niyang patamaan dito. So maganda talaga siya for farming. Itong wizard, no, kasi puro AoE yung skills niya, and then almost lahat ng magical damage niya is mataas yung percentage. So all goods talaga kung pipiliin nyo na magka-farm kayo dito, magka-level kayo ng character dito kay Rohan to Global, is I really suggest na gumamit kayo na itong wizard. And guys, while using wizard is meron din siya mga passive skill dito, no? So 5 din yan. Unang-una dito is itong Lord Mastery. So increase magical penetration by 20. Yan, so ayun yung buffs dito ni Lord Mastery.
And yung second buff naman niya is itong Add Temper which is increases whiz by 5. So ito namang mind training natin, magical damage increase by 5%. Fourth passive natin dito which is the mentality attack. So yan, magical crit rate increase by 10% and magical crit damage increase by 5%. So yung pinakahuli naman natin which is the destroy. Yan, when using a skill attack, there's a 40% chance to deal an additional 50% damage. So itong destroy guys is para sa akin sobrang OP. And ayun guys, no, so overall is sobrang solid neto ni Wizard when it comes to farming, pagpapalevel ng inyong character, and syempre paggagawa na rin ng quest dito kasi dahil sa kanyang AOE skills. Okay yun guys, no, so take note ko lang, no. So once na i-unlock nyo na itong mga skill neto ni Wizard, so mapa-active or mapa-passive is i-click nyo lang tong purchase skill. Yan, so makikita nyo to guys. Yung sa advanced passive skill, no, so yan, nagkakalaga siya ng 500k dito na Kron. And about naman sa rare active skill book niya is nagkakalaga siya ng 10 million Kron each. So makakabili kayo dyan ng apat. So yung sa rare passive skill book naman, ayan, makakabili kayo dyan ng apat din. No? So 10 million each din yan. No? Real talk guys, no? So ito talaga yung pinaka-problem dito. Once na nag-uumpisa ka dito ng magpa-level kay Rohan to Global while free to play ka lang is itong pagpa-farm ng Kron. Mahirap kasi i-farm si Kron dito guys, no? So guys, yung iba kasi ang ginagawa na lang dito is bumibili na lang talaga sila ng Kron sa marketplace, no? So click nyo lang to kung gusto nyo bumili. Yan plus. Yan, so meron tayo dito ang Kron transaction, no? So yun, nakalagay dyan yung kung magkano ba yung value ng Kron dito. So from Ruby, yan, yung 1 million Kron dito is nagkakalagay siya ng 3.42 rubies. Yan, so may nakibenta dito ng 131 million na Kron. So ang value niya is around 448.28 rubies. So guys, no, yun. So ganun siya nag-work dito. No, kung gusto nyo talagang manlock na yung skills nyo nang hindi na kayo nag-grind ng Kron is, ayan yung second option nyo kung ayaw nyo mag-grind ng sobrang tagal. No? Bibili talaga kayo ng Kron dito sa Kron transaction sa ating marketplace. Okay guys, so bigyan ko lang din kayo ng onting tips dito about sa costumes, no? So click natin tong costumes. Yan. So guys, yung costume natin yan is meron niyang specific na mga stats na binibigay sa atin, no? So for example, ang gamit natin is ito, yung ancient na rarity, which is itong Demon Becris. So nagbibigay sa atin yan ng ASBD, which is ayan 30% siya. And meron din siyang casting speed increase to plus 9%. So guys, once na nagpapalevel kayo dito kay Rohan to Global is meron kayo dyan mga nakukuha na ito yung mga ganito, no, yung mga cards. So guys, gagamitin nyo yun lagi kasi sobrang helpful yun sa character nyo. So paano? So i-click nyo lang tong collection effect. So for example dito sa advanced, no, yan, meron tayo dyang 7. 7 over 24. So ang ibig sabihin yan is meron tayong 7 set over 24. Yan, so nakalagay dito na unlock natin tong set 6 which is, ayan, physical EVA, meron tayo dyan plus 10 and meron tayo dyan max HP plus 100, no? So for example guys, punta tayo dito sa rare, no? Yan. Meron kayo dyan makikita na card which is, ayan, 8 over 2. So pwede ako mag-activate ng iba pang set dito ng rare. Yan, so activate natin tong isa na to. So gagamit tayo dyan ng 2 card, rare card. So nakakuha tayo ng isa. Then, activate pa natin itong isa, no? Okay, pili lang tayo ng mas okay. Yan. Piliin lang natin to. Activate natin yan. And then, yan. So, yan, no? Ubus na yung ating card. So, 3 over 4 na yan. So, yun, punta tayo dito sa collection effect. So, makikita nyo kanina yung rare natin. Yan. So, sa rare, guys, kailangan nyo ng total of 4 set. So, ang atin hindi umabot, no? 3 sets over 24 lang. So may hit sana natin itong plus 20 EVA and itong plus 300 na max HP, no? Apat naman dito sa normal guys, yan, apat naman dito sa normal is, yan, sobrang dami natin yan. Meron tayong 128 over 2. So activate lang natin yan. So ayun guys, no, na-activate na natin yung lahat ng costume dito sa normal. So click natin itong collection effect. Click natin yung normal, yan. So meron dyan 12 over 24. So meron tayong 12 set dyan over 24. So yan, nandito tayo, no. Magkakaroon tayo dyan ng additional na plus 10 magic def. And meron tayo dyan plus 50 dito sa ating max HP. So guys, ganun nag-work itong ating costume dito. Hindi lang siya basta costume talaga in-game. Which is, nagbibigay rin siya sa atin ng
mga additional stats, no? So, wag na wag yung babaliwalain itong ating costume kasi nakakatulong to sa pag-grind natin dito sa ating game. Okay guys, so ayun lang muna yung video natin about dito kay Round to Global. So sa mga newbies dyan na Dark Elf user, no, piliin nyo na agad yung anong gusto nyo dito, kung wizard ba or warlock. And guys, yung costume, wag na wag yung babaliwalain niya kasi nagbibigay ng stats sa ating character. So yun lang guys, no. Thank you for watching this video. As I always say, keep safe and I'll see you on the next one.